topic natin ngayon, napaka-crucial po nito at napakalaki ng role nito sa pwede natin maging resulta sa negosyo natin, maging resulta sa buhay natin, maging sa spiritual na buhay natin. Malaki ang pwedeng maging impact nito. It's about the law of giving. Once you give, you are not actually giving favor to the recipient. Hindi ka nagbibigay ng pabor sa recipient o dun sa binigyan mo. Binibigyan mo ng sobrang laking pabor ang sarili mo. That's the reality. Kapag ka nagbibigay ka, kahit anong naipoprovide mo, naibibigay mo sa ibang tao, mas malaki ang nagiging favor nun sa sarili mo. Bakit? Nagkakaroon ka ng tinatawag natin na super positive feelings. Ano yung super positive feelings? Feeling of abundance. That's number one. Pag nagbibigay ka, parang napakasagana nung nangyayari sa'yo. Parang napakagaang. Pansinin mo, once na nakapagbigay ka, nag-provide ka sa ibang tao, sobrang gaang sa feeling. Super positive energy yan. Super positive vibrance yan. Super positive na pakiramdam na sobrang saya ng puso mo that actually, yung positivity na yon, pati yung ibang aspeto ng buhay mo, nadadamay. So, once na nagbibigay ka, tandaan po natin, ang binibigyan mo ng malaking pabor is yung sarili mo, hindi yung pinagbigyan mo. That's actually the law of giving. The feeling of abundance, the feeling of fulfillment, the feeling of gratitude. At the same time, pag nagbigay ka, nagpapasalamat ka sa Diyos kasi nakakapagbigay ka pa eh. So may feeling of gratitude siya nakasama. Super positive energy ang naibibigay sa atin ng pagbibigay. Now, Sir Raymond, paano ngayon kung ganito? Wala pa kasi akong kayang ibigay. Kasi mahirap lang ako eh. Nag-uumpisa pa lang kami. Actually, hirap na hirap nga ako talaga sa buhay ko ngayon eh. Pero pinipilit ko lang talagang umasenso eh. Pinipilit ko lang talagang bumangon. Paano yun? Paano ko makapagbibigay sa ibang tao? Eh kung yung sarili ko nga hindi ko nga mabigyan. Kung sarili ko nga hindi ako makapag-provide. Ang law of giving, hindi lang po siya yung material. Hindi lang po siya yung pera ang pwede mong ibigay. You can give advice to other people. You can give something na hindi naman material. Pwede mo silang mapasaya. You can give happiness sa ibang tao. You can provide your present as being there sa isang act. Maybe charitable works. Maybe sa ibang mga kawanggawa na hindi naman kailangan ikaw yung nagbibigay, pwedeng tumutulong ka na. You can give your effort. You can give your commitment. Yun po yung pwede nating ibigay. Yung iba kasi, ang katwiran nila, hindi ako makapag-provide talaga sa ibang tao kasi nga ang nagiging problema ko, wala naman talaga ako may bibigay. Maniwala ka sa akin, hanggat humihinga ka, meron tayong tinatawag na oras. At ang oras mas valuable sa pera. Kung yung oras na yan ay napakahalaga at mas mahalaga yan kaysa pera, edi yan yung ibigay mo sa ibang tao. Sir Raymond, do you have any evidence na kapag ka nagbigay ako, na kapag nag-provide ako sa ibang tao, na kapag ka nagbigay ako ng helping hand, do you have any evidence na babalik sa akin yan, na magre-return sa akin yan? Actually, there's no scientific and mathematical evidence na po pwedeng makalculate natin kung ilan yung babalik sa'yo. Bakit? Ito yung importante nyong maintindihan. Ang sabi dun sa law of giving, once na nagbigay ka, you should not expect something in return. So yan dapat yung mindsetting natin kapag ka nagbibigay tayo. Do not expect something in return. Binigay mo na yan. Once na nagbigay ka, ipagpasa Diyos mo, magpasalamat ka kasi nakakapagbigay ka pa. Ipagpasalamat mo kasi nakakapag-provide ka pa. Ipagpasalamat mo dahil maganda yung nangyayari sa buhay mo. Dahil nakapagbigay ka. So once you actually do that, instant effect eh. Kung mapapansin mo, kung gano'n naging habit mo, gano'n ang behavior mo, sobrang sarap ng ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nangangailangan. What's the point? Yung feeling na yon, those are called energy na nagfo-flow sa katawan mo. The feeling of abundance, the feeling of gratitude, the feeling of prosperity, the feeling of success kapag ka nakakapagbigay ka. Sabi ko sa inyo, unlimited positive energy ang naibibigay sa inyo once na nakakapagbigay ka. Ngayon, ano ang connection niyan doon sa tinatawag natin na the law of attraction? The law of attraction, meron general rule dyan. Dalawa lang yan, polarity or duality. You have to choose positive or negative. Good feeling or bad feeling. Happiness or sadness. Dahil dalawa lang siya, kailangan lagi nating pipiliin yung makakapag-provide sa atin ng positive energy. At sinasabi ko nga sa inyo kanina na pag nagbibigay po tayo, ibang klaseng enerhiya or ibang klaseng saya ang nararamdaman natin dyan. So, pag nagbibigay po tayo and we do not expect something in return, ang Diyos na po ang magbabalik sa atin yan. Kasi nagbigay ka doon sa mga taong nangangailangan ng advices mo, ng tulong mo, ng pera mo, nagbigay ka doon sa creation ng Diyos eh. Kasi lahat tayo create ni God. So, ibig sabihin, kung creation tayo ni God, pag nagbibigay ka sa ibang tao, nagbibigay ka ng pabor sa Diyos, hindi sa sarili mo. Dahil nakakapagbigay ka nga, nakakapag-provide ka nga, siya naman ang magbabalik sa'yo. Ganon po ang law of giving. Kaya gusto ko, hindi lang po puro basta kita. What's in it for me? Yan ang mahirap po sa maraming tao ngayon. Hindi gagalaw kung walang kapalit. What's in it
it for me. Masyado kang transactional. And yung ganong klaseng behavior, yung ganong klaseng ugali na hindi ka gagalaw kung walang kapalit, kung walang in return, kung walang return of investment, maniwala ka sa akin. Kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, hindi ka basta-basta dadapuan ng swerte. And that is actually happening. Nangyayari po yan. Ang gusto ko pong ma-realize ninyo ngayon at ang gusto kong isipin nyo po ngayon, ano kaya ang pwede kong ma-provide sa ibang tao? Alam mo, Sir Raymond, may tama kayo. For the longest time, masyado kong stress, masyado kong pressure sa sarili ko, masyado kong centered sa pamilya ko, masyado kong centered sa mga anak ko, masyado kong centered sa akin, sa sarili ko. Parang feeling ko totoo at tama yung sinasabi mo. Kasi masipag naman ako, matyaga naman ako, madiskarte naman ako. Feeling ko magaling naman ako. Pero bakit ang ilap sa akin ng blessing? Di ka ba nagtataka? Baka mamaya, yun yung kailangan mong gawin to provide to other people, to provide sa mga nangangailangan. Baka yun yung kailangan natin gawin. Kasi baka mamaya minsan, puro material na lang iniisip natin sa buhay natin. Nakakalimutan natin na may kapwa-tao tayo na mas higit na nangangailangan sa atin na pwede naman nating ipagkaloob. Alam nyo, this kind of practice bilang negosyante, bihira nyo po ito maririnig sa mga business forum, usually maririnig nyo financial, mga ganyan. Sa akin po kasi, ako naniniwala na meron po talagang swerte sa buhay. At suswertehin ka sa buhay mo kung ikaw mapagbigay ka, mapagpasalamat ka, you are actually a giver. Kapag ka positive ang outlook mo sa buhay mo, ako naniniwala ako, kakapitan ka talaga ng swerte. So kung gusto mong kapitan ka talaga ng swerte, subukan niyo po yung sinasabi ko sa inyo. Baka bukas lang, o sa susunod na araw lang, o sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, makikita niyo na yung effect. Ito po yung sobrang weird na natutunan ko po sa buhay. Kapag ka ikaw ay nagbigay, dahil binibigyan mo ng pabor ang sarili mo pag ikaw ang nagbibigay, ano ang dapat mong sabihin? Try niyo po ito. Walang mawawala. Subukan niyo lang. Pag nagbigay po kayo, sabihin niyo doon sa bibigyan ninyo, thank you. Maniwala po kayo. Sobrang powerful niyan. Thank you. Let go and let God. Hayaan mo na, huwag ka na mag-expect something in return. Lahat ng bibigyan mo, nakapagbigay ka ng something, uy, salamat ha, tinanggap mo yung damit ha. Nakapagbigay ka ng pera, uy, salamat, tinanggap niyo po yung pera. May namamalimos, nagbigay ka, uy, salamat, tinanggap niyo po. Nabigay ka ng advice sa kaibigan mo, nakatulong sa'yo, sinabi niya sa'yo, salamat. Sabihin mo rin, salamat din at nakinig ka sa akin. Subukan nyo, kayo yung magpasalamat naman. Bakit ko po tinuturo sa inyo? It's being selfless. Kumbaga, ipinapaubaya mo na sa Diyos yung ginagawa mong act. Ikaw magpasalamat sa Kanya. So once na may nag-provide ka, may binigyan ka, ikaw pa yung magpasalamat. Try nyo po itong sinasuggest ko. And maniwala po kayo, mamaya lang o bukas lang, may magic na mangyayari. Pag nagbigay po kayo, you can choose kung saan pinakamasaya ang puso natin na magbibigay tayo. Pwede ho kayo mamili. Example, breast cancer patient, may mga charity yan. Sa mga orphanage, sa mga home for the aged, sa mga boys town, tsaka mga girls town. Pwede ho kayo mamili. Magbigay kayo. I promise you. Sobrang gaang. Tried and tested na po namin yan. Yan ang challenge ko sa inyo. I don't know if you're going to do it. Ayoko rin na i-monitor yan. Kasi nga, giving, dapat yan. Sa sarili ko yan eh. Panata ko sa sarili yan. Pero, subukan nyo po yan. You want to have a successful life. You want to have a happy family. You want to have all the material things and non-material things in life na magkaroon ka, maging abundant ang buhay mo. Yan ang gawin natin. And believe me, sobrang tried and tested ko na po talaga yan. So kung naniniwala po tayo na lahat tayo ay anak ng Diyos, yung kapwa-tao natin anak din ng Diyos yun. So anong point ko? Nakakapagbigay ka sa anak ng Diyos. Yun yung law of giving talaga. You're actually doing favor to yourself. Kasi indirect yun eh. Gino-glorify mo ang Panginoong Diyos kapag nagbibigay ka sa ibang tao. So I want you guys to try it.